Bigo ka-coffee na makalahok itong si dating senador Manny Pacquiao sa Paris Olympics. Kasi kung natatandaan ninyo, last quarter ata parang lumabas itong balita na ito na gusto daw ni Manny Pacquiao na mag-join sa Paris Olympics. So, ibig sabihin, lumaban ulit siya. Diba? Siyempre, hindi naman basta-basta. Kailangan mo mag-request dyan sa mga international committee, sa Olympic Committee. Siyempre, magre-request ka dyan, permission. Kasi siyempre, edad din ng ni Manny Pacquiao, yung kanyang qualifications, etc. Kailangan dumaan sa qualifiers. Yan yung mga conditions natin dyan. So, sumulat ang Pilipinas. Siyempre, kailangan sumulat. Siyempre, senador yan matatanggihan mo ba yung request niya? At naging pride din naman ng Pilipinas sa larangan ng boxing, hindi sa pagiging senador, itong si Manny Pacquiao. So, siyempre, kailangan ng formal communication, sumulat, no? At yung request namin na kung pwede maka-join si Manny Pacquiao sa Paris Olympics, siyempre, larangan ng boxing. Ang problema, nireject. Nireject po yung letter natin. Hindi pwede. Overage na raw si Manny Pacquiao. So ngayon, actually sana nga, pinayagan na lang para hindi na tumakbo sa pagkasenador. Si Manny Pacquiao, para busy siya di ba? Busy siya sa kanyang laban. Ang problema, dahil wala na pagkakabisihan ito, tuloy, lumulutang na naman yung mga balita. Balik na naman sa Senado. Ayan, tatakbo sa pagkasenador. Pero wala pa namang linaw yan ka-copy. Pero kung tatakbo yan, malinaw naman yan na mananalo yan si Manny Pacquiao, di ba? Mananalo yan ka-copy. Pupusa ko dyan yung pamato ko. Hindi yung pananggalang, pamato lang. Mananalo yan sa pagka-senador. At mukhang tatakbo nga ka-copy, base sa mga nakikita natin. Anyway, ano nangyari? Bakit hindi siya pinayagan na sumali sa Paris Olympics? Si Manny Pacquiao, too old na raw po for 2024 Paris Olympics. Kasi diba nag-ano na ito nag-retire na ito sa boxing. Diba? Sa commercial. Commercial yun Commercial boxing ba tawag natin dyan? Yung, hindi, anong tawag ba natin dyan? Hindi kasi ako mga sports Yung mga boxing na nilalabanan niya, commercial boxing as compared sa Olympics, diba? Kumbaga may public ba tayo na term, anong tawag natin dyan? So mga ganitong competition, ayan. Mga international competitions, yun na lang. So, nag-retire na siya sa commercial boxing na yan. Pero ngayon, gusto niya ulit bumalik dito sa international competitions na ito. Isang Olympics nga, pride niya naman kasi. So, Manny Pacquiao won't be eligible to compete in the Paris Olympics as he is beyond the age limit. Tama lang, and you have to respect that, ka-coffee. The International Olympic Committee, yung IOC, denied the Philippines' request to include the boxing icon in its roster for the upcoming games. Pacquiao recently turned 45 nitong December, while the age limit for Olympic athletes is 40 years old lang. So malinaw, hanggang 40 years old lang ang pwede na lumahok sa Olympics. Ano mang Olympics yan, kahit saang bansa mang gawin yan, hanggang 40 lang. Ang problema, 45 na si Senator. And I quote, "Too bad our beloved boxing icon is disqualified because of his age and that everybody needs to go through qualifiers." Correct. Diba? Bago ka mag-qualify sa Olympics, kailangan nag-champion ka sa ganitong competition. Halimbawa, Asian Games or kung ano man pong mga qualifiers yan, kailangan manalo ka muna dyan. Kasi ito yung way nila para i-filter yung mga kandidato o yung mga contenders, no? Hindi kasi lahat pwede sumali. Diba? May qualifiers. Dapat nagwagi ka sa ganitong competitions o nakaganitong puntos ka sa ganitong competitions. Yan yung mga qualifiers. Malinaw naman na si Manny Pacquiao, hindi siya dumaan sa mga ganyang qualifiers. Sa lahat ng sports yan, to be able to participate in Paris. Sabi po ni Philippine Olympic Committee, POC, Bambol Tolentino. Dagdag pa, the former senator would have needed to go through qualifiers to compete in the upcoming Olympics. The POC hoped that he would be able to punch his ticket through the universality rule slots developed by the IOC for countries that have little or no representation at the games. So, tinitingnan pa nila ng ibang paraan itong universality rule kasi meron daw silang ganyan yung term na yan, universality rule. Itong rule na ito, ka-coffee, ay applicable lamang siya sa mga bansa na kaunti lang yung pambato sa Olympics. May number of contenders. Kapag hindi nyo naabot yung number of contenders na yan, pwede mo i-apply itong universality rule, no? Ang problema, hindi rin tayo pasok dyan. Huwag na natin ipilit. Sa Pilipinas, hindi tayo pasok dyan. Bakit kanyo? IOC Director for National Olympic Committee Relations, si James McCloy, noted that the said slots are for countries that had less than 8 representatives in past 2 Olympics. The Philippines had 19 athletes at the 2021 Tokyo Games. So dapat pala, mas mababa sa 8 yung contenders natin o yung athletes natin. Ang problema, 19 na nga, yun ay padala natin sa Tokyo. So hindi na mag-a-apply itong universality rules na ito na sinasabi nila. Sa madaling sabi, wala nang chance si Manny Pacquiao
na makalahok dito sa Paris Olympics. So ang chance niya na lang magsenador ulit. Para busy ulit siya, balik ulit siya sa senador, sa Senate, no, sa pagkasenador. For the upcoming Olympics, 4 Filipinos have already earned their place. Si EJ Obiena, si Carlos Yulo, si Yumar Marshall, at si Alea Finnegan. 4 pa lang yan. In August 2023, Pacquiao's camp reached out to the POC about the boxing legend competing in the Olympics. Naghanap ng pagkakabisihan yan eh. Yan, last year pa to. Nag-request sila, no? Kasi wala na wala sa Senado eh. So, syempre, nakakainip din. So, baka lumaban na lang ulit sa boxing. As he had never had the chance to represent the country in the Summer Games. The retired boxer had the chance to compete in the 2016 Rio Olympics, but later declined to focus on his duties in the Senate. Since retiring from boxing in 2021, Pacquiao made a failed bid for the presidency and has competed in an exhibition match with Korean YouTuber DKU. Earlier in January, Pacman said that he was ready for a rematch against a longtime rival Floyd Mayweather. Yung mas maganda pa, labanan niya na lang si Floyd Mayweather, no? Yan ang paghandaan niya na lang. Wag na itong Senado. Diba? Ang problema kasi, syempre, hahanap ng kabisihan nito si Manny Pacquiao. Medyo laki rin ang nawala sa kanya, actually, during the campaign, no? Sa presidency na yan. Hindi siya swerte. At maliit lang ang boto na nakukuha niya sa nakalipas po na election. Vilma Belsonda, hello sa inyo. Kay Jake Franco, lagi ako nanonood laban niya. Talo na naman sa... O nga kasi tama na, nag-retire na. Sinabi niya na mag-retire na. Dami ng pera ni Boss Manny. May nakalaban siya mayabang. Sinabi pa kay Pacquiao, ikaw ba ay 8th division? Wala ka pala eh. Sabi pa naman, asar tuloy ako, nakalimutan ko sino ang name ng kalaban niya. Siyempre tapos na yung niya yung era niya, di ba? May yan parang when it rains, it pours. Doon panahon na yun eh. Kaya sunod-sunod. Pero magaling talaga si Pacquiao sa boxing, no? Mahusay talaga ito si Manny Pacquiao at laking karanganan ang dinala niya para sa Pilipinas sa larangan ng boxing. Huwag natin mag-usapan ang pagiging politiko, no? Sa larangan ng boxing. Hindi natin may kakailayan at hindi natin mabubura sa kasaysayan yan na malaki yung nagawa niya sa Pilipinas, no? Sa pagdating po sa larangan ng boxing. Oo, history and making kapag nagtambal si Bam Aquino, Sandro Marcos for presidency and vice presidency, pero malabong mangyari dahil may history ang Aquino sa pag-traidor sa bayan, sabi ni Brum Brum. Hindi mangyayari yan. Brum Brum, mga malabo, no? O si Andre nandito sa atin, wag na 20 years si BBM, tatay niya 21 years nga, walang nagawa sa Mindanao. Andre Valiena. Fake news ka, Andre. Pero natutuwa ako dito kay Andre, sa totoo lang. Kasi feeling ko nagpapanggap lang yan na tutol na kontra kay PBBM. Lagi nandito sa atin to nagmo-monitor sa atin ito. Andre, nakasubscribe ka. Feeling ko nakaklik pa nga yung notification button dito kay Andre. Natutuwa ako dito Wala lang magmumura, di ba? Kasi welcome naman lahat dito sa channel natin. At least, nandiyan dito siya, di ba? Engaging at kahit paano, nai-inform din na mga sa side naman ng ni PBBM. Malay mo, mag-iba yung tono ni Andre pag naririnig yung mga ginagawa natin, no? Suki na naman natin yan si Andre, correct. Hayaan na natin, Jake Franco, lagi nandito yan Sarah at Amy, tuta ng China mga yan, sabi ni Jose Eric, yun nga baka yan daw mo yan sa 2028, pero malabo. Nainip si Pacquiao kasi wala nang ginagawa kaya tatakbong senador ulit. Ano ang senado? Palipasan ng oras. Mamaya G, yun lang. Ay, nako. Sige, grabe haba ng oras natin, haba ng live stream natin. 59 minutes, 1 hour tayo ngayong gabi ka coffee. Thank you sa mga sumama sa akin. Ngayon, baka nasa Facebook kayo, di pa kayo nakapollow, pasuyin na lang po, like na lang po ng ating Facebook page. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po ng subscribe. Thank you sa mga sumama sa akin ngayon. Grabe, ang haba 1 hour tayo nag-live. Pinaka-longest live ko na ata ito ka coffee. Mahirap pagsalita kasi lang mahaba no? Kaya kung papansin niyo yung live stream ko, 30 minutes, 40 minutes, pag mahaba na, 50 minutes, no? Pero ngayon, naka 1 hour na tayo. Thank you sa mga sumama sa akin. Good night po everyone. Bukas, panibagong araw na naman, panibagong linggo na naman, kayo ulit tayo. Thank you everyone. Ingat kayo Nasaan man po kayong panig ng daigdig at maging peaceful tayo. No? Maging it pays to be nice, ika nga ka-coffee. Ma'am Jocelyn Gan, muli thank you ma'am sa iyong pakulay kanina. Bye everyone. Sa mga nag-send sa atin ng stars, sorry hindi ko nakikita sa Facebook, no? Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. Good night.